Hello pong muli mga kababayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po inyong lingkod, si Katambay Manong po para po magkomento po muli sa inyo. Bago po tayo mag-umpisa, Happy New Year po muli mga katambay, Happy New Year po. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan mang bansa, sulok na mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Una po, bago tayo mag-umpisa, pasensya na po mga kababayan patawad po kasi ang topic po natin ngayon isa pong vlogger mga kababayan, patawad po kasi medyo naano lang po ako, na-confuse lang po ako sa kanya. Medyo binatikos niya po kasi yung inilabas po na survey ng Artslight yata, Artslight survey mga katambay. Naglabas po sila ng survey at hindi po matanggap ito ng vlogger na taga Maynila. Hindi niya po matanggap. Ito pong nilabas ng survey mga katambay, Artslight survey. Kasi po halos po rito sa nilabas po ng Artslight survey ay nangunguna po ang pambato po ng dating Pangulong Duterte mga katambay, ang PDP Laban. At masamang-masama po ang loob ng vlogger po ng taga Maynila mga kababayan. At sinabi niya pa ang kalokohang survey daw po, kalokohang survey ang nilabas at ang mga DD shit daw po, DD shit ang tawag, mga padapa naman ang mga DD shit at ang partido po o ang pambato po ng PDP Laban ay puro padapa mga tambay. At nakakalungkot lang po. Painggan po natin itong vlogger at komentuhan po natin. Patawad po mga kababayan, patawad po. Screen, pag-usapan natin. Artslight Senatorial Preference Survey. Alam niyo mga kababayan, sa lahat po ng survey, ito po ang pinaka nakakatawa. Wala na talaga mga kababayan, napaka-desperado na itong mga nandito. Kasi kung mapapansin ninyo, halos lahat po ng pagmumukha na makikita nyo dito ay mga DD shit mga kababayan. Mga miyembro ng padapa. Ayan po yung nakikita natin dito. At sila po ay siguro silang nag-ano nito, kinumission nila itong Artslight Senatorial Preference Survey at para lang may masabi. Nakasali sila sa top 12 sa pagka-senator. Kasi alam niyo mga kababayan, etong tanong daw dito sa survey na to may kinalaman sa infrastructure at transportation o public transportation. Kasi di ba ang Pulse Asia, Publicus Asia, SWS, ang tanong nila kapag sila nagpapasurvey, kung ngayon gaganapin ang eleksyon sa pagka-senator, sino-sino ang pipiliin ninyo? Yun ang tanong usually sa mga survey. Pero ito kaya pala hindi niya matanggap yung survey ng Artslight survey kasi yung ginawang survey po pala ay tungkol po sa realidad po ng bansa na katulad po ng nagagawa, tama ba ang nagagawa po at ano ang gagawin, katulad po ng mga pagawain po natin, mga kung ano-ano po. Siyempre po kasama kamukha po ng ginawa ng Publicus, di po ba? Talagang ang sinervey po nila yung realidad ng bansa. Ekonomiya, trabaho, tapos ang bilihin, tapos ang mga politiko, ano ang kanilang nagawa, pati po ang kanilang kayamanan, kailangan i-survey, at syempre po yung issue ng droga. Yung po ginawa ng Publicus kaya nga po mababa ang approval at trust rating po doon ng Pangulo. Pero dito sa mga senador, ganun din po pala halos ang ginawa po nitong Artslight survey mga katambay. Kaya po pala walang pumasok dito sa survey na ginawa po at halos po bagong muka na senador ang pumasok. Meron po rito mga nagbabalik, si Senator Bato at si Senator Go mga kababayan. Kaya po masama ang loob ng vlogger pala. Kasi yung survey na ginawa ay hindi po pumapabor doon sa gusto niya. Kasi ang gusto niya, kamukha nung ginagawa po ng mga tanghire, survey, SWS, Pulse Asia, na ang tanong kung sino po, kung gaganapin daw po ang halalan ngayon,
sino ang napupusuan yung iboto. Yun po eh. Ang tama po kasi survey, tanungin mo kung ano ang nagawa at gagawin pa at mga nagawa nung mga dati. Katulad po, karamihan po kasi dyan, dati ang tatakbo eh. Ano po ang nagawa nila sa bansa? Kailangan po i-survey yan. Nagugustuhan nyo po ba yung mga pangako na gagawin nila? Build, better, more. Nasaan na yung mga programa? Nasaan? Meron po ba nakita? At ang mga politiko, ano ang ginawa nila sa loob ng 3 taon? Tamang survey po yun para malaman ng mga Pilipino na itong mga politiko na ito, ano ang ginawa? Nagustuhan po ba? Kaya lang itong vlogger, masama ang loob, mga kababayan. Hindi. Tanong daw nila may kinalaman sa infrastructure at public transportation concerns. Dapat ang tinanong nyo dyan mga engineer. Hindi mga senator kasi wala namang kinalaman ng mga senator dyan sa infrastructure. At Paano wala? Gagana ba yung mga engineer sa mga proyekto ng gobyerno kung hindi po babalangkasin at iba-budget ng gobyerno at ang mismo naglalagay ng budget ay kontrolado ng institusyon ng Kamara at Senado? Sige nga, Batang Maynila to its, di po ba? Saka, kailangan mo tanungin ng mga Pilipino dahil taxpayer, kasama ka ron, taxpayer ka rin. Di po ba? Taxpayer tayo. At karapatan natin magtanong kung yung ating kaperahan at yung mga programa ay ginagawa at dapat gawin. Makapagbibigay kasi ng trabaho yan. Di po ba? Yung mga proyekto natin. Di po ba? Ang hirap dito kay Batang Maynila. Mukhang masama ang loob eh. Wala kasing nakapasok eh sa kanyang minamanok. At bago nga po pala natin na ituloy, ito po kasi yung kinasasamahan niya ng loob eh. Mga DD shit daw po. Ayan mga kababayan, nakikita niyo po. Ang mga pumasok doon sa survey na ginawa po ng Artlist. So, Artlist survey mga katambay. Sabihin ko po mga katambay, ito po. Nangunguna po si Congressman Marcoleta, mga katambay. Pumasok po halos lahat eh. Pumapangalawa po si Pastor Kibuloy. Pumapangatlo po si Senator Bongo. At pang-apat po si Senator Bato de la Rosa. At pumasok din po mga kababayan. Pumasok din po si Dr. Willie Ong. Nandiyan po si Dr. Willie Ong. Pang-5. Pang-6 po si ito po yung si Attorney Jimmy Bondok, mga tambay. Pumasok din po siya. At pang-6 po si Attorney Bondok at pang-7 po si Attorney Rodriguez, mga tambay, pumasok po. At pumasok din po itong sila attorney rin po ito si Raul Lambino, si Attorney JB Hinlo, at pumasok din po si Chavit Singson po, pumasok din po. At si Philip Salvador, mga kababayan, pumasok din po si Philip Salvador. At si Willie Revillame, mga katambay, pumasok din po. At wala pong nakapasok dito po sa kanyang minamanok, mga kababayan, ang bagong Pilipinas. Kaya po masama ang loob ni Batang Maynila to its. At masama rin po ang loob nito sa Maynila. Kasi dati po itong panatiko ni Isko Moreno. At ngayon po ay hindi na po yata siya kay Isko Moreno. At doon po yata siya sumama sa mayor po ng Maynila, yung babae po yata, I think Mayor Lacuna. Ngayon po, parang sa Maynila po ay nangunguna po yata ang dating Mayor Isko Moreno. Kaya masama rin po ang loob niya. Dahil mismo yung sa Maynila ay nagdidelikado po yung kanyang manok, mga kababayan. Kaya masama ang loob. Ituloy po natin ang sinasabi po ng Batang Maynila to its. Sa mga sinasabi po niya, DD shit at mga padapa na mga pambato ng PDP laban. sa public transportation concerns. Well, anyway, sige, pag-usapan na rin natin. Nandito na to eh. Ang pinakamagaling daw sa kanila, ArcLight, Senator Preference Survey. Pinakamagaling, si Marco Beta. Ayan. Marco Beta ang tawag, ano?
Matindi to. May pangalan siya eh. Tayo hindi natin sinasabi na ang Pangulong Marcos. Di ba? Big. Bihira ka. Oh. May pangalan yung tao, ginagawang Marco Beta. Marcoleta po eh. Ibang klase itong vlogger ito. Hindi rin po pala ito bastos. May pinag-aralan po ito eh. Nag-aral ka naman pero, wala namang ginagawa sa iyo si Congressman Marcoleta pero pangalan pa lang, binabastos mo na. Ibang klase ka naman, no? Ay, ikaw ba nagpaano na ito? Mukhang padapa ang mukhang PDP ang nagpaka-commission itong survey na to kasi halos lahat ng PDP nandito, kapalap. Di ibig sabihin, pagka pala doon sa survey ng SWS, Pulse Asia at Tanghire, puro ang nahandun ni administrasyon, ibig sabihin pala, kayo rin na nagpa-survey noon. Ganun po ba? Batang Maynila 2H. Lahat ng nagpapa-survey na pumapabor pala sa iyong isip, sa iyong sa iyong komento, pumapabor pala ito doon mismo. Kasi sa bibig mo na rin nagsabi na yan ay pumapabor sa PDP at sila rin na nagpa-survey dahil puro miyembro po ng PDP ang nakikita mo. Di po ba? Pero pagka doon sa survey ng SWS at Pulse Asia at Tanghire ninyo, ibig sabihin, ganun din pala yon, di po ba? Sa kanila rin po pala bumabagsak. Yung sinasalita nila, sa kanila rin po bumabagsak. Ibig sabihin, bayaran din po pala yon at pumapabor sa inyo. Ganun pala yon. Si Marcoleta na hindi nga pumapasok sa top 12. Number 1. Tingnan mo nga, hindi raw pumapasok sa top 12, pero siya na rin nagsabi na number 1. Ano ba yan? Di ba survey nga yan? Nag-survey nga ang Artlights survey. Number 1 nga siya eh. Tapos sasabihin mo, hindi pumapasok sa top 12. Ibang klase ka naman, no? Nakabal talaga ng mukha na ito mga to. Paano nangyari yun? Hindi nga kayo nakikita sa top 12 sa mga legitimate na survey firms. Tapos itong Arclight na hindi na bigla na lang sumulpot. Naglabas ng kanilang senatorial preferences. Kasi ang gawin mo, para paniwalaan din survey mo, kamukha nung ginawa ng Arclight sa ng Okta. Di ba? Yung problema, realidad ang sinesurvey. Yung ano talaga nangyayari sa bansa, ano ginagawa ng mga politiko. Yung mga promises ba nila, nagagawa nila? Yung mga tungkulin ba nila sa taong bayan, nagagampanan ba nila? Binigyan ba nila ng mga programa na makakatulong, makakaluag ang mga Pilipino? Di po ba? Yun ang tamang survey eh. Kung ganyan ang ginagawang survey ng SWS, Pulse Asia at Tanghire ninyo, baka nga hindi lumabas sa top 12 ang pambato ninyo, Batang Maynila 2H. Di po ba? Subukan nyo. Ganyan ang gawin yung survey sa lahat ng survey company. Gawin nyo yan. Gamukha ng ginagawa nitong Okta, na ganun ang ginawa nila, saka itong Artlights survey. Pakatambay, baka laging number 1 nga ang pambato ng dating Pangulong Duterte. Batang Maynila 2H. At ang matindi na ito mga kababayan, itong hindi man lang pumapasok at number 23, 24, 25 sa mga senatorial surveys, siya pa yung number 1. Kapal na mukha. Tingnan nyo, makapal daw ang mukha ni Congressman Marcoleta. Napakakapal daw ng mukha. Ibang klase ito. Ibang klase. Wala po palang iniwan nito doon sa isang vlogger na talagang pati yung reliyon dinamay, mga tama. Yung taga Leyte, babae. Di po ba? Siniraan din po na siniraan ang Congressman Marcoleta na tinitiwalag na yata daw ng Iglesia ni Cristo. Ito, ganun din. Mga tambay, ibang klase itong mga vlogger na ito. Iisa, kompas. Iisa yata nagbabayad. Di kaya? Hindi ba kayo kinikilabutan niya? Walang iya talaga. Ano ba to? INC ba nagpaano na ito? Aba, pati INC, dinamay na mga kababayan. Di mga walang yaraw, hindi na ba tayo kinikilabutan? At pati INC ngayon, kanina sinabi niya,
PDP ang nagpa-survey. Ngayon naman, pati INC na. Ibang klase ito. Napakagaling yung magbintang. Samantalang kami, nagbabalita kami, may pruweba, lumalabas sa balita. Meron nagpapatotoo. Samantalang ikaw, utak mo lang. Pinagbibintangan mo na ang PDP, pinagbibintangan mo pa ang INC ngayon na sila ang nagpa-survey, na wala ka man lang ebidensya. Baka ma-libel ka niyan. Napakaraming miyembro ang INC. Baka maubos ang kinikita mo. Batang Maynila 2H, pinagbibintangan mo sila na sila nagpa-survey niyan. Tapos pumapabor kay Marcoleta. Abay, pagka sinampahan ka ng libel ng INC, abay, buong Pilipinas pupunta ka. Dahil ang mga miyembro niya, pag nagsampa sa buong Pilipinas yan, sa lahat ng korte ng Pilipinas, ay pupuntahan mo yan, Batang Maynila 2H. Baka maubos ang yabang mo riyan. Dahan-dahan ka sa pananalita. May pinag-aralan ka. Alam ko, may pinag-aralan ka, pero yung bibitawan mo salita, bago mo sabihin yan, dapat pag-isipan mo. INC ang babanggain mo riyan. Napakalaking organisasyon yan. Napakalaking samahan niya. Isang reliyon yan. Ibang klase ka, Batang Maynila 2H. At dinamay na lang yung iba. O, tingnan niyo mga kababayan, number 1 daw si Marcoleta. Number 2 si Kibuloy. Anong kalokohan niya? Masama loob. Kaya OJ sila ang boboto kay Kibuloy kasi yung mga bulag, mga bingi. Pero yung mga Pilipino, mukhang malabong bumoto ng inaakusahang rapist, inaakusahang human trafficker. O, tingnan mo mga tama. Inaakusahan. Hindi pa nga nalilitis. Hindi pa nga convicted. Katulad ni Franz Castro, convicted na. Yung convicted nga, kung tumatakbo, wala kang yaw-yaw hindi mo malang binatiko si Franz Castro, convicted yan ng child abuse. Pero yung inaakusahan pa lang, at inihiring sa korte, galit na galit ka. At hindi ka mo iboboto ng taong bayan ng mga Pilipino dahil nga daw napakaraming kaso na binibintang kay Kibuloy. Hinusgahan mo na rin ang Kingdom of Jesus Christ na sila lang ang boboto. Ibang klase ka, Batang Maynila 2H, so. Ibang klase ka. Lahat na lang pinagbintangan mo. Diba? Ayun lang ang pipili dyan mga DD shit na katanga-tanga. Sila lang boboto dyan Tingnan mo. Pati mga Pilipino na DD shit na tawag mo. DD shit. Ang boboto lang, mga DD shit. Ano tingin mo sa sarili mo? Napakatinumong tao? Napakatinumong Pilipino? Pagkatapos mo magbitaw ng mga salita nang wala ka mala ebidensya, pati ang Iglesia ni Cristo, pinagbibintangan mo. At yung pambabastos mo sa mga politiko, katulad ni Marco Beta, ang tawag mo. Ikaw ang paniniwalaan ng mga politiko? Ikaw din ang paniniwalaan ng mga Pilipino? Ganun po ba? Ibang klase ka, bata. Number 2, Number 3, Bongo. Si Bongo, talaga namang napakasipag dito social media. Maya't maya, video to So, si Bongo. Mas masipag ka kay Bongo. Batang Maynila 2H, mas masipag ka. Araw-araw ka nasa media. Araw-araw ka nasa social media. Hindi pala sa media. Social media, mga kababayan. Araw-araw mo nga ito mapagkikita. Napakaraming vlog. Di po ba? Mas marami kang vlog kay Senator Bongo. Batang Maynila 2H. In fairness naman, pumapasok sa survey, sa mga lehitimong survey firms. Sa lehitimong survey, pumapasok si Bongo. Number 3. Number 4, Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, pumapasok din naman. Pero pumapasok doon sa 12, 13, 14. So, malabo pa rin sa sabaw ng pusita itong pumasok itong si Bato de la Rosa. Pero number 4. Ang kapal na mukha niya, number 4 ka. Hindi ka nga pumapasok sa survey. Nandun ka sa 12, 13, 14 anytime. I-correct natin dito si Batang Maynila 2H. Sa kaalaman mo, para sa kaalaman mo, Batang Maynila 2H, hindi mo maituturing na accurate yan yung survey. Bakit? Para lang sa kaalaman natin, di po, ang sinesurvey lang po, pinakamalaki na po ang 1,000, 1,500 hanggang 5,000 na. Pinakamalaki.
Bakit mo sasabi accurate yan? Ang botante po sa ating bansa ay hindi na po bababa sa 50 million pataas ang botante. Kukuhanan mo lang at paniniwalaan mo at isasaksak po sa mga Pilipino na totoon-totoo na yung sinesurvey. Di po ba? Nonsense! Wag mong linlangin ang mga Pilipino. Hindi naman bobo, tanga na mga Pilipino ngayon. Di ba? Si Robin Padilla nga, nung kumakampanya, ang daming paninira, ni hindi nga nasasama yan, ni hindi nga nagna-number 1 sa survey yan, si Robin Padilla. Pero number 1 nung matapos ang halalan, number 1 siya. Di po ba? At si dating Pangulong Duterte, ginamitan po nila ng napakarami po na talagang paninira at pera yata para ito ay mapabagsak. Nanalo pa rin eh. Pero dito kay Batang Maynila Toits, totoo na yung survey niya. Pero, yung survey na ginawa ng Okta, saka itong survey po ng Art Lights, ay ayaw niyang paniwalaan dahil iba raw po yung survey. Hindi rin po paniniwalaan ng mga Pilipino yung survey na sinasabi mo na nag-survey SWS, Okta, ang Pulse Asia at ang Tanghire ninyo. Di ba ba? Hindi paniniwalaan. Kasi mas paniniwalaan na ngayon ng mga Pilipino dahil itama na yung survey na ginagawa na ito ang dapat na survey na gawin. Ganitong pagtatanong. Ito ang tamang pagtatanong ng survey. Hindi yung pag ngayon gaganapin ng eleksyon, sino ang iboboto mo. Hindi na dapat ngayon yan. Ang tamang survey, ano ang nagawa ng mga politiko ng 3 taon, 6 na taon? Ano nagawa nila para sila iboto natin? Di po ba? Pag walang nagawa, palitan. Pagka puro korupsyon lang ginawa, palitan. Maraming politiko. Baka makatsamba tayo katulad ng mga Duterte. Di po ba? Pag ito na lang ito ang iboboto natin, wala tayong kapag-pag-asa. Bagsak tayo. Diba? Hindi na mawawala ang korupsyon at hindi na asenso ang ating bansa pag puro sila. Kaya tama yung survey na ginagawa po nila eh. Kaya lang itong si Batang Maynila Toits, hindi po matanggap at puro paninira pa ang lumabas sa kanyang bibig. Pati Iglesia ni Cristo ay sinisiraan pa. At pati po ang KOJ, ang Kingdom of Jesus Christ, ay sinisiraan pa rin. Ibang klase kang bata ka. Hindi ka malaglag. Doc William, number 5. Kung nari pa kayo, pinasok mo po si Doc William dyan para hindi kayo mapansin. Puro paninira ang binanat eh. Kunwari, Doc William kasi, independent. At walang kinakampihan kaya pinasok nila. Kasi kung pinasok nila iba, kalaban yon, kalaban. Dapat ang papasok lang dito. Sabi siguro na nag-commission doon sa survey. Dapat ang ilalagay nyo lang mga PDP saka yung mga mga hindi kumakalaban sa amin. Pag kumakalaban sa amin, hindi po pwede sumama dyan. Alam niyo naman, paniniwalaan namin yung survey ninyo. Number 6, Jimmy Bondok. Jimmy Bondok, hindi ka nga pumapasok sa top 20. Tingnan niya ito mga ito. Vic Rodriguez, si Mata, Chavit Singson, Philip Salvador, Willie Rivillame. Si Willie Rivillame, pumapasok pa. O nilagay nyo, number 11 lang. Italo pa nga kayo ni Willie Rivillame sa mga lehitimong mga survey. Number 12, sino to? Sino ba to? Ay, mga kababayan, tingnan ninyo. Ang inilagay nila mga kababayan dito po sa kanilang top 12 ay mga padapa. Yung mga walang kapag-asa sa totoong survey. Tama iputuli na po natin. Talagang puro pagkukutsa at talagang ibang klase po ang bibig ni Batang Maynila Toits. Mga tama, ibang klase. Talagang yung paninira hindi nawawala sa kanya. Pagkukutsa, kinukutsa niya po at puro padapa. Puro padapa ang tawag niya. Wala pang halalan. Mga tama, hindi pa nagaganap ang botohan. Ay meron na po siyang konklusyon. Dahil kaya meron po yata nagkukumpas sa kanila. Pare-parehas po sila eh. Itong mga vlogger na ito. At napakatatapang po mga kababayan. Pagka ito po ay nasampulan po
ng mga sinisiraan nila. Katulad po ito, pag sinampulan po ito ng Kingdom of Jesus Christ, sinisiraan nila yung reliyon, katulad po na Iglesia ni Cristo, sinisiraan nila na pinagbibintangan niya na sangkot ito at isa ito sa nagpa-survey nung hindi niya matanggap na survey. Ibang klase ito. At yung pangungutya niya sa mga politiko, di ba? Buti na lang ating mga politiko, hindi naman mga onion skin. Katulad po ni Congressman Marcoleta, hindi naman niya po sinampahan yata ng kaso yung isang naninira sa kanya. Kaya lang, hindi mo naman masasabi, Batang Maynila Toits, dahil hindi naman politiko ang Iglesia ni Cristo. Reliyon yan para siraan mo. hindi politiko sila. Hindi sila parte ng politics ang reliyon na Iglesia ni Cristo at ng Kingdom of Jesus Christ. Baka demanda ka niyan. Magka-problema ka. Yung sinasabi nga natin, Luzon, Visaya, Mindanao, baka diyan ka i-demanda. Mauubos ang pera mo. Kakapunta sa mga hearing ng korte ng buong Pilipinas. Kung meron kang libel cases, ibang klase ka, isip-isip din. At talagang hindi nila matanggap dahil ang survey na ginagawa po ng Okta at nitong survey ng ArcLights survey ay yung totoong survey na nararapat po sa panahon natin ngayon. Ito po ang tamang survey. Tanungin mo ang mga ginagawa at gagawin at nagawa ng mga politiko, mga proyekto at tungkol sa ekonomiya, inflation at bilihin at syempre po yung mga kaperahan natin, issue yan eh. Tapos isasama mo pa yung issue ng pera ng mga politiko kung gaano sila kayaman. Kailangan may lifestyle check yan. At syempre po, yung droga issue. Kailangan na po wakasan yan, tuldo ka ng droga. Isasama rin sa survey yan. Ginawa rin kasi na Okta yan eh. Sinama nila sa survey yan. Kaya sa tingin natin, kasama rin sa survey yan. Kaya wala pong nakapasok. Kaya galit na galit po ang taga Maynila, ang Batang Maynila Toits, mga katambay. Ito pong ganitong klase na vlogger, wag po natin tularan ito, mga kababayan, kasi may batas na po tayo ngayon. Kung magsasalita po ito, kasi katulad po nung sinasabing taga Leyte na babae, masyado rin po agresibo. Kung magbitaw po ng salita, talagang magkakaproblema po pagka sineryoso po sila. Sineryoso po itong mga vlogger na ito. Puro libel po ito. Libel cases po ang mangyayari po rito. Katulad po nito, si Batang Maynila Toits. Okay lang yun eh. Banatan mo na banatan ng mga politiko kasi may mga politiko kasi na hindi naman onion skin. Okay lang yun. Siraan mo na siraan kahit ano tawag mo. Basta yung politiko ay hindi onion skin. Pero may mga politiko na onion skin. Diba? Katulad ni dating Pangulo, ni dating Senador Trillanes. Nagsasampa ng kaso yan. Hindi onion skin yan. Diba? Onion skin yan. Onion skin yan. Si Kiko Pangilinan, dating Senador, nagsasampa rin ng kaso yan. Diba? Hindi onion skin yan. At marami pang iba, mga katambay, na hindi katulad ng ibang politiko na binabaliwala. Katulad ng mga Duterte. Kahit ano ang sabihin mo sa mga Duterte, kahit anong paninira, kahit sabihin mo na ito ay talagang below the belt ng paninira, pati sa Vice President, sinasabihang may kabit na basketballista kung ano-anong mga paninira, pero hindi nagsasampa ng kaso ito. Kasi hindi siya balat sibuyas eh. Pero pagka napikon din naman yan, pagka yan napuno, ang tao lang naman tayo eh. Pwede tayong mapuno, di ba? Lalo pagka sobra na ang ginagawa sa'yo. Kaya dito kay Batang Maynila Toits, pag-isipan mo rin, Brad. Vlogger ka. Vlogger at ang ating bansa ay meron ng batas para dyan. Delikado ka. Ingat-ingat ka rin. At yung sinasabi mo na survey, magpa-survey ka rin. Yung survey mo, baka yan ang magpa-survey ka. Kasi mas pinaniniwalaan ng mga Pilipino ngayon. Yung survey, mas maniniwala pa nga Pilipino eh. Mas paniniwalaan pa ng Pilipino ang survey ng Kalye survey kasi direct yung Kalye survey, di ba? Marami tayong mga Pilipino nagka-Kalye survey eh. At nangunguna po dyan ang mga pambato ng dating Pangulong Duterte kasi actual, di po ba?
mas pinaniniwalaan ng mga Pilipino ngayon yung survey pa nga ng mga kababayan natin sa kalye kaysa sa mga SWS, Pulse Asia, saka yung tanghirin nila. Di mo ba? At ito, mas tatangkilikin ito sa komento na inyong lingkod. Mas tatangkilikin ng Pilipino yung mga ganitong klase na panahon na para baguhin natin ang pagtatanong sa survey. Ito ang tamang survey. Yung realidad kung ano nangyayari sa ating bansa. Kung nagugustuhan ba ng mga Pilipino ang mga nagtatrabaho sa atin, mga pasweldohin natin mga politiko. Yan ang tama. Yan ang dapat gawing survey. Panahon na yan para mabawasan ng mga politiko na mga korap na politiko na hindi na sila maging pabalik-balik. Hindi na sila manatili. Isang termino lang. Pag nakita sa survey at nakita tinrabaho nila, huwag na silang iboto. Yan ang tamang survey. Ipagpatuloy nyo po yan. Okta? Okay po yan survey na Okta. Ipagpatuloy nyo po yan. Saka ito pong naglabas ng survey, itong ArtLights. Itong ArtLights survey. Ipagpatuloy nyo po yan. Napakaganda po ng inyong ginagawang survey. Yan po ang nararapat na survey at yan po ang realidad. Katanggap-tanggap po yan. Yan ang totoong survey. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa naagusto po na inyong tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At Happy New Year po muli mga tambay. Happy New Year. Ingatan po tayo ng Panginoon. At syempre po, thank you rin po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po. At syempre po, bago tayo magtapos, Batang Maynila to eats. Easy lang sa salita. Baka sa sobra po, sa sobra ng ginagawa mo pagbatikos at pati mga hindi na politiko ay binabanatan mo. Ingat, may libel cases po. Ingat po kayo. Paalam. Muli. Ingatan nawa. Sa muli. Bye-bye.